Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin, sino-sino nga ba ang mga former Filipino? Kasi marami pa rin tayong mga kababayan na hindi masyado naintindihan ang pagiging isang former Filipino at ang mga privilege na ino-offer ng Philippine government para sa mga balikbayan. Pag-usapan natin. Details coming up. So medyo may kalituhan kung ano nga ba ang former Filipinos category. So bakit nga ba may kategoryang ganito? At bakit nga ba kailangan mong magpakita ng proof para malaman na ikaw ay isang former Filipino? Medyo nagtaka ako kasi madami pa sa ating mga kababayan ang hindi alam kung former Filipino ba sila or balikbayan ba sila or ito bang distinction na ito ay isa lang at bakit ngayon nangihingi na sila ng proof? Kasi daw noon wala ito. Para sa kaalaman lang po ng lahat, ang Republic Act 6768 or ang Balikbayan Program, matagal na po itong ipinatupad ng Philippine government sa ating mga kababayang former Filipino. So bago natin simulan, sino-sino nga ba ang mga former Filipino? Sino-sino nga ba ang mga ito under sa kategoryang ito? So for example, simplihan natin, ikaw ay isang Pinoy. Na-petition ka papuntang Amerika, for example, fiancé visa. Na-petition ka as fiancé visa papuntang US. Pagdating mo sa US, nag-apply ng green card, naging permanent resident, hanggang sa naging eligible ka to naturalize. Meaning, pwede ka nang maging US citizen. Example ito ha, yung US yung gagamitin natin. But this applies to other countries na nag-o-offer din ng naturalization para sa mga Filipino. So, eligible ka na to naturalize or eligible ka na para maging US citizen. So, nag-file ka ng N-400. Ito po yung naturalization for US citizenship. Nakapasa ka. Ikaw na ay isang full-fledged US citizen. So, sa pagiging US citizen mo, give up mo na yung pagiging Filipino citizenship mo. Yun talaga ang totoo. In legality, sinorender mo yung pagiging Filipino citizen mo. Kasi hindi naman pwede na Filipino citizen ka pa at maging US citizen ka. Though the US allows dual citizenship, but you should only carry one citizenship. At yun ay pagiging US citizen mo. Alam ko, merong magagalit na naman kasi, yes, we are a US citizen, pero sa dugot, laman, sa ugali, kahit tingnan mo yung ilong, Pinoy na Pinoy talaga. Andun na tayo. How I wish we can use those to prove that we are Filipino citizens still. Pero hindi na eh. Kapag ikaw ay naging citizen ng ibang bansa, gaya ng example natin na USA, mawawala na talaga yung Filipino citizenship ninyo. Pwede nyo yang ma-reacquire kung gusto nyong maging Filipino citizen ulit through dual citizenship application. Pero may mga ibang former Filipinos that they don't want to do that. So, that's your option. Pero, as a former Filipino, nabigyan kayo ng pribilehiyo ng Philippine government. Ito nga yung RA 6768 or the Balikbayan Program na magbibigay sa inyo ng Balikbayan Privilege, 1-year visa upon arrival sa Philippines. For example, gusto nyo maglagi sa Pilipinas ng 4 months, 6 months ba dyan, or 1 year? Pwedeng-pwede. Kasi mabibigyan kayo ng 1-year visa free. At kung gusto nyo pa rin magstay for over a year, dun na magcha-charge ng visa extension. Yun kasi hindi na libre. Pero pwede pa rin kayong magpa-extend ng inyong mga visa. So, dito pumapasok yung kalituhan. Kasi, Pilipino ako dati, bakit ako nire-require ng visa? Hindi ka naman nire-require ng visa for as long as you guys are coming from the visa-free country under Executive Order 408. So, walang kaso yon. Mabibigyan kayo ng balikbayan privilege or yung balikbayan visa na 1 year. Pero, you should show proof na former Filipino ka. Isa doon,
is yung dati mong Philippine passport at isa din ang Philippine birth certificate. May ibang magsasabi na andun sa foreign passport mo, country of birth, Philippines. Hindi kasi yon magiging basis na, former Filipino ito kasi yung sa country of birth ng foreign passport niya is Filipino. Kasi hindi naman lahat na may country of birth na Philippines ay former Filipino. So, you should present either of the documents na na-mention ko to the immigration officer. Andun yan sa mga Philippine consulate or embassies. Kung tingnan nyo, yung balikbayan program, that you should declare to the immigration officer that you are availing for the balikbayan visa. Yes, may ibang immigration officers na automatic na, tinatatakan na ng 1 year. Pero may iba din na manghihingi talaga ng requirements, lalong-lalo na kung yung stay nyo sa Philippines is pangmatagalan. So, to be safe, bigyan nyo ng heads up yung immigration officer para alam niya kung mag-a-avail ka ng balikbayan visa or hindi. So, may mga instances din naman ng isang former Filipino ay magbabakasyon lang ng 2 weeks, ng 3 weeks, or isang buwan lang. So, depende yun sa iyo kung mag-a-avail din kayo ng 1-year balikbayan visa kasi libre naman yun. Malay nyo, yung original plan ninyo is 30 days lang pero gusto nyo pa rin magstay longer. So, advantage yun na nabigyan ka ng balikbayan visa. Ang dami yan sa mga video natin to make sure that you guys have the proper documentation kung mag-a-avail kayo ng balikbayan privilege. Kasi hindi lahat ng immigration officer ay magbibigay agad-agad. Especially sa mga airline staff. Lalong-lalo na kung yung return ticket ninyo is more than 30 days. Kasi ganito ang nangyayari. Kapag foreign passport ka at pag-scan nila sa pasaporte mo at makikita sa system na more than 30 days yung stay mo sa Philippines or more than 30 days yung return ticket mo, magte-trigger agad yung visa requirement. So may magpa-pop up niyan sa monitor nila na magre-require kung may visa ang isang pasahero or kung ikaw ay isang former Filipino, mag-provide ka ng proof that you are a former Filipino, which is your old Philippine passport at yung Philippine birth certificate. Kagaya nung nangyari sa isang kabayan natin na na-vlog natin na dininay siya from boarding kasi hiningan siya ng Philippine passport, old Philippine passport or Philippine birth certificate pero wala siyang mapakita kasi she's staying in the Philippines for 45 days. Yung return ticket is 45 days. Alam ko, may ilan sa inyo na hindi nakaranas ng ganito. Yung smooth lang, walang keme, walang tanong-tanong sa mga airline staff, sa mga immigration officer. Pero meron at meron tayong mga kababayan na nara-random check. At yun yung mga hindi nag-prepare. At yun din ang mga kababayan nating hindi alam about balikbayan program. Lalong-lalo na dun sa mga hindi nakauwi ng ilang taon, hindi nila alam yung patakaran kung sila ba ay under the former Filipinos category. Kasi ito din yung misconception ng mga former Filipino. Nung naging citizen ka ng particular na bansa, example, nung naging US citizen ka, meron ka pang Philippine passport, hindi pa siya expired. Pero hindi mo na magagamit yun eh. Kasi once you became a citizen of a particular country, magiging null and void na yan kasi may bago ka ng citizenship. Ganun po yun. So yung iba nalilito porket may foreign passport sila at may Philippine passport, akala nila dual citizen sila. Hindi po automatic yung dual citizen. Ina-applyan po yun. Dumadaan po kayo sa process. Pag-usapan natin yan sa ibang video. So, former Filipinos, tandaan ninyo, meron kayong privilege for a 1-year visa upon arrival sa Philippines during your immigration process. I-avail ninyo ito. Na-extend din ito sa inyong mga foreign spouse at foreign kids for as long as you guys can show affiliation of the former Filipino. So, kung babiyahe kayo as family, magtatagal sa Pilipinas, mag-avail ng balikbayan, dalhin ang mga dokumento. As a former Filipino, ito ang isa sa mga benefits na pwede kayong mag-book ng 1-way ticket. Basta, may pruweba lang na former Filipino kayo. Walang kaso yun. Kasi, documents yung hinahanap nila to prove na pwede ka ngang bumiyahe on a 1-way ticket. Especially with a foreign passport. Kasi strict talaga sila sa foreign passport. So, yung leeway mo dyan is yung pagiging former Filipino mo
at na-prove mo through your old Philippine passport or your Philippine birth certificate na pwede kang bumiyahe on a one-way ticket. So, tandaan lang po yon. Alam ko may mga kababayan tayo, may nakita nga akong comment one time na akala ko ang former Filipino 30 days lang ang ibibigay. Ngayon ko lang alam itong 1 year. Matagal na po yung 1 year. Yung RA 6768, Balikbayan Program, matagal na po yung pinatupad ng gobyerno. So, i-avail ninyo yung mga former Filipino. So, tandaan lang, kapag bumabiyahe as former Filipino, dalhin nyo po ang inyong mga dokumento. So, yung sa balikbayan naman, former Filipinos or balikbayan, anybody can be a balikbayan. Kasi nakuha yan sa root word na balikbayan. So, anybody can be a balikbayan sa Pilipinas. Pero, nadikit lang siya sa former Filipino. But, specifically, kahit sa Bureau of Immigration website, sa mga Philippine consulates, yung label ng mga natural-born Filipino na nag-naturalized abroad ay mga former Filipinos. Don't take offense kung na-label kayo as former Filipino. Kasi, totoo naman talagang former Filipino na kayo kasi hindi na kayo Pinoy. Huwag kayong ma-offend kung sasabihan kayo na hindi na kayo Pinoy. Totoo naman talaga. Hindi naman yung pang-iinsulto. They're just stating facts na hindi na talaga kayo Filipino citizen. And you have ways to reacquire your Filipino citizenship. Or you have other visa options. As a former Filipino, kung ayaw nyo magpadual, you have other visa options to stay in the Philippines for good without reacquiring your Filipino citizenship. So may mga options naman kayo kung ayaw nyo talagang maging Filipino citizen na ulit. Nasa sa inyo yon. Pero may iba kasing nagagalit kapag tinatawag na former Filipino. I don't know bakit nagagalit kapag tinatawag na former Filipino or nalilabel na former Filipino. It's just the category and you guys belong to the foreign nationals category kasi sa mga foreign nationals, meron tayong tourist, meron tayong resident, yung 13A, yung SRRV, and you guys as a former Filipino. So, don't take offense on that label kasi hindi naman derogatory yung label na yan. They're just categorizing the foreign nationals para hindi malito kasi each category has its own set of travel requirements when you travel to the Philippines. So sana naging malinaw na ito at sana mas naintindihan ninyo ang pagiging isang former Filipino at yung mga pribilehiyo na inoffer sa inyo ng Philippine government kapag kayo ay nagbabakasyon sa Pilipinas. So, ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawayan yung biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.